kami po ay humingi ng gabay at patnubay mo. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa sa umagang ito, mamamurihan ka, maluwalhati ka. Maihayag namin ang iyong salita ng may kabutihang loob, pag-ibig at pagtutuwid, Panginoon. Nawa ang iyong abang lingkod ay gamitin mo lamang daluyan ng biyaya, Panginoon. Nawa sa umagang ito, maging aral, maging katulungan sa amin ang mensahe mo. Mapagpala kami ng mensahe mo na ipadadala mo sa pamamagitan ng iyong lingkod. At nawa ang Espiritu Santo ang tumulong, gumabay po sa akin sa aking paghahayag ng iyong salita. Madakila ka at maluwalhati, ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Matthew chapter 5, verse 5 to 7. So meron pa tayong dalawang lesson bago makatakas tayo sa Matthew chapter 5. Yung tinatawag natin Sermon on the Mount. So Matthew 5, verse 5 to 7, pagkatapos nito, meron pang isang preaching. So dito, sa Matthew 5, verse 5 to 7, sabi diyan, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Yung walang tatlong katangian ng mga mananampalataya at Kristiyano. Yung mga pinagpala at mapalad. Kung nakarang Sunday na pag-aralan natin yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos at yung mga tumatangis sa kanilang mga kasalanan. Ngayon po, ang title ng ating message, The Meek, the Hunger and Thirsty and the Merciful. Yung tatlong klase na nakatangian na dapat taglayin ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So, nung nakaraan, napag-aralan natin dalawa, ngayon naman tatlo. So, yung book po ng Matthew ay sinulat nga ni Matthew, yung dating tax collector si Levi. So, sa pag-aaral natin ng Biblia, o pag nakakarinig tayo ng isang verse mula sa tagapagsalita, sinasabi naman kung anong book yun. Kagaya nito, Matthew chapter 5. So, ang muna natin dapat kaisipan sino ang sumulat noon. Ang sumulat noon si Matthew. Bakit niya sinulat ang libro ng Matthew? Para ipakilala si Jesucristo bilang hari na inaasahan ng mga Hudyo na manggagaling sa lahi ni Abraham, lahi ni David, yung promised Messiah na magliligtas sa kanyang bayan. Yun ang layunin para hindi tayo maligaw at huwag natin magawa yung mga madalas na pagkakamali na kaagad inaangkin yung talata parang sa kanya nakadirektang sulat iyon. So, yun ay sulat ni Matthew at dito sa sulat ni Matthew sa chapter 5, siya mismo ay audience ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo, nung panahon na nagsisermon si Kristo sa Sermon on the Mount, andun siya nakaupo. Andun siya nakikinig. Kaya naisulat niya ng malinaw yung mga itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Dito nakita natin ang katuruan niya, pinagpala, mapalad. Tama, napakagandang mensahe yung pagpapala. Napakagandang mensahe yung mapalad, pero hindi kagaya ng mensahe ng karamihan ngayon. Hindi mo tungkol sa material things, yung mga pagpapala na sinasabi ng Diyos. Hindi ito tungkol sa mga temporal things. Tungkol mo ito sa mga bagay na walang katapusan at mga bagay na gusto ng Diyos na taglayin ng mga mananampalatayang Kristiyano. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth, sabi sa Matthew 5:5. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So ang title, The Meek, the Hunger and Thirsty and the Merciful. Very basic ko yung outline natin. Unang points, blessed are the meek, for they inherit the kingdom of God. Una, yung mga mapagpakumbaba. Pangalawa naman, yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Pangatlo naman, yung mga maawain. A very basic outline para sa isang napakagandang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Napakayaman po, mga kapatid, ng talata na ito. At ang isa sa binasa ko nga rito, yung libro ni Thomas Watson, yung Beatitudes.
Napakaganda ng message ni Kristo. Ito yung greatest preaching ng blessing. Greatest preaching ng pinagpala, pagpapala, mapalad, mga tao na naghahangad ng biyaya, naghahangad ng totoong blessing. Ito dapat yung babasahin at aaralin. Dahil may mga time mo na lalampasan naman namin. Iisahin ko na lang yung buong chapter na yun. Pero iniisip ko, hindi. Napakayaman ng salita na yun. Napakaganda noon. Para sa mga Kristiyano ito dapat yung taglayin ng mga saved na Kristiyano. Pangamanan ng palataya ng Panginoon Jesucristo. So, muna natin sa Matthew 5:5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. O pinagpala ang tawag na rito, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamalahin nila ang daigdig. Ang unang katangian, ang isang pangatlong katangian ng blessing o mapalad o pinagpala ay yung mapagpakumbaba. Sa Biblia maraming example ng mapagpakumbaba. Si Moises ay isa sa example ng mapagpakumbaba sa lumang tipan. Pinatunayan ng Biblia yan sa Bilang, chapter 12, verse 3. Sabi diyan, si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Noong panahon nila, sa Numbers, si Moses daw ang pinakamapagpakumbabang tao na nabuhay sa lupa. Sumunod naman si David. Isa sa pinakamapagpakumbabang character sa Bible. Nung siya ay naitin, nung isang Benjaminita, siya ay hari at nilalait siya neto, sabi nung kanyang general na si Abisai, gusto mo patayin ko na lang yan, pugutan mo ng ulo sa harapan mo, sabi ni David, ha? At nung panahon na may pagkakataon na rin si David na patayin si Saul, dahil tinutugi siya neto, nakahanda na yung sibat sa ulunan ni Saul, hindi ginawa ni David na patayin si Saul. Bakit? Sabi niya, do not touch. Anointed. Kasi yun ay simbolo ng pagpapakumbaba. Pero kung merong isang greatest example ng pagpapakumbaba na makikita natin sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo yun. Sabi ng Matthew 21:5, sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tignan mo ang hari mo'y dumarating. Nung papasok na si Jesucristo sa Jerusalem para i-fulfill yung kanyang purpose o layunin na may pako sa krus, hindi yung siya pumasok bilang isang hari na nakasakay ng puting kabayo. Siya po ay, sabi diyan, masdan mo, siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Yung hari ng mga hari hindi pumasok sa Jerusalem na nakasakay ng kabayong puti bilang isang manlulupig at mandirigma, kundi pumasok bilang isang mapagpakumbabang hari na nakasakay ng isang asno. Kung meron ng greatest example ng meekness o pagpapakumbaba, si Christ yun. Pilipos 2, kahit na siya ay isang Diyos, hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos, bagkus nag-anyo siya bilang isang alipin, sinuot niya ang damit ng isang alipin, at nagpakumbaba siya, kahit ito ba ay pagpapakumbaba hanggang kamatayan sa krus. Yung Diyos na may likha sa atin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang greatest example of meekness. So pag sinabi ba na pagpapakumbaba, ano ang ibig sabihin nito, Pastor? Meron dalawang klase ng pagpapakumbaba na dapat taglayin ang bawat mananampalataya ni Kristo. Una, pagpapakumbaba sa Diyos. Pangalawa, pagpapakumbaba sa tao. Tandaan mo natin, merong dalawang katangian ng meekness ang bawat Kristiyano na dapat taglayin. Pagpapakumbaba sa Diyos at pagpapakumbaba sa tao. Iba ang
meekness sa false humility. Ang false humility ho, ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Bigyan ko kayo ng example ng false humility. Yung mga nagtuturo na wag daw i-judge yung maling katuruan dahil daw ito ay pagmamataas. False humility po yun. Wag daw questionin yung mga maling turo at aral dahil yun daw ay salita pa rin naman ng Diyos. False humility po yun. Hindi po yun pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay nagsisimula sa Diyos. So, pagpapakumbaba sa Diyos, ang una ko is submission to God's will. Pagpapakumbaba o pagpapakasakop sa kalooban ng Diyos. May kwento sa lumang tipan sa Samuel, nung tawagin ng Diyos si Samuel sa 1 Samuel 3:18, nagkaroon siya ng revelation, ng kapahayagan sa Diyos tungkol sa punong pari na kasama niya na si Eli. At ang kapahayagan ng Diyos kay Samuel, nasasabihin niya kay Eli na yung angkan nila ay aalisin na sa pagkapunong pari, napupuot ang Diyos sa mga anak ni Eli dahil ang ginagawa ng mga anak ni Eli, sinisipingan yung mga babae sa templo at yung mga handog ay kinakain nila. At nagpahayag ang Diyos kay Samuel na sabi niya kay Eli na yung angkan nila ay aalisin na sa pagkapunong pari at kinamumuhian ng Diyos yung angkan ni Eli na mga punong pari noon. Alam niyo ang sabi ni Eli sa unang Samuel 3:18, nung marinig niya ito, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. At kung babasahin natin itong 1 Samuel, natalo ang Israel noon, nakuha ang kaban ng tipan, ang dalawang anak ni Eli ay namatay sa digmaan at nung nalaman ni Eli yun, namatay din siya nung oras na yun. Pagkatapos niya namatay yung asawa ng kanyang anak. Pero alam niyo ho, ang sabi naman ni Eli, yun ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Ang pagpapakumbaba ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Kristo. Nagpasakop si Kristo sa kalooban ng Diyos. Ininom niya ang kopa ng puot ng Diyos para sa kasalanan nating mga sasambalataya sa Kanya. So napakahalaga ho niyan. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano tayo magpapasakop sa kalooban ng Diyos? Babasahin ho natin ang salita ng Diyos. Para makapagpasakop tayo sa kalooban ng Diyos, para makapagpakumbaba tayo sa kalooban ng Diyos, kailangan nating magpasakop at magpakumbaba sa salita ng Diyos. Sabi ho ng Santiago 1:21, kaya talikuran na ninyo ang inyong marunuming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ng taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Hindi ka makakapagpasakop sa Diyos kung hindi ka magpapasakop sa salita ng Diyos. Tandaan mo natin yan, mga kapatid. Kung gusto mong magpasakop sa Diyos, dapat basahin mo at aralin ang salita ng Diyos at magpasakop ka rito. Hindi ho priority ang sincerity ng tao, ang kagustuhan ng tao sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ang priority ho, yung salita ng Diyos. Marami ho kayo, mga churches at Kristiyano, very sincere, very zeal, talagang sincere na sincere sila sa paglilingkod sa Diyos, pero yung sincerity nila, they are sincerely wrong. Bakit? Kasi ho, hindi sila nagpapasakop sa salita ng Diyos. May isa akong paboritong quote ni John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, woman pastors in the church is woman pastors in the church are the sign of a church revealing to the Word of God. Grabe, no? Napaka-harsh ni John MacArthur.
Yung mga pastora daw sa loob ng simbahan ay pagpapakita ng pagre-rebelde ng isang simbahan sa salita ng Diyos. Ito yun. Kasi ang sabi ng Bible, manahimik, magpasakop sa salita ng Diyos. So paano tayo magiging humble sa Word of God? Sa Diyos, kailangan mo magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang sincerity, hindi lang sin. Oo, may sincerity ka na maglingkod sa Diyos, may zeal ka na mapaglingkuran ng Diyos, pero dapat tignan mo, tama ba sa salita ng Diyos? Pagpapakumbaba sa Diyos. Submission to God's will, submission to God's word. Mga kapatid, tandaan nyo ito, kung may dahilan, lahat ng gagawin nyo dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi, sayang ang pagod, sayang ang oras, sayang ang pera. Meron lamang nag-iisang final authority, ang simbahan, iyon ho ang Biblia, mga kapatid. Kahit si pastor, hindi siya ang pwedeng maging final authority, ang Biblia lamang. Kaya ho, kahit mahaba yung Bible reading natin, tinatagaan natin. Nagkakaroon tayo ng culture na binabasa yung Bible reading. Nagkakaroon tayo ng culture na nagbabasa ng confession at yung mga versikulo na andito para makita natin, naka-align po ba yung bawat ginagawa natin sa salita ng Diyos? Kasi po, kung hindi ito naka-align sa salita ng Diyos, kahit sincere tayo, kahit ibigay natin lahat ng pera natin, kahit ubusin natin yung lakas natin, kung ito ay hindi nakaayon sa salita ng Diyos, sayang, sayang, sayang. At nakakatakot na salita, baka marinig natin, hindi ko kayo nakikilala. Mga mapaglikha ng kasamaan. Sabi niya, naglingkod naman ako, kaso ginawa mo yung isa sa pinakamasamang bagay. Ano yun? Hindi mo sinunod ang salita ng Diyos. Hindi ka nagpasakop sa salita ng Diyos, hindi ka nagpakumbaba sa Diyos. Sumunod yung magpapakumbaba natin sa tao, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. So, yung pagpapakumbaba sa tao, ang ginagawa niyan ay nababawasan yung pagiging magagalitin natin. Kung ikaw ay weak, hindi ka magagalitin. Kaya, una akong tinamaan sa message kasi magagalitin ako. Sabi diyan sa mga aral 7:9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. So, ang pagpapakumbaba sa tao ay pag-aaral daw na magpigil sa sarili. So, dapat magpakumbaba tayo sa tao, iwasang magalit. Hanggat maaari, sabi ng Biblia, kung magagalit tayo, huwag tayong magkakasala. Tandaan natin yan, kung magagalit tayo, huwag tayong magkakasala at huwag tayong magtatanim ng galit. Sabi sa Efeso 4:26-27 naman, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala. Huwag ninyo kaya ang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ginagamit ng Diablo yung anger para ibuyo tayo na magkasala. Kung nagalit tayo mga kapatid, hanggat maaari, huwag tayong magkasala at kung natin hayaan na matapos yung araw na galit pa rin tayo. Kasi nabibigyan natin ng pagkakataon sa Satan. At ang pagpapakumbaba din daw ay hindi paghiganti, mga kapatid. Walang revenge. Hindi tayo magpagiganti. Sabi ng Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pag may nakagawa ng masama sa atin, patawanin natin at huwag nang maghiganti. Sabi nga, forgive. Hindi kasi totoo yung forgive and forget, mga kapatid. Yung forgive, totoo yun.
Pero forget by faith, dapat ang gagawin mo. Kasi halimbawa, malalim talaga yung nagawang kasalanan. Halimbawa yung example kay Joseph, hindi niya makakalimutan na ipinagbili siya ng mga kapatid niya habang nabubuhay siya. Pero na-forgive niya sila by faith, pero hindi na ma-forget yun, pero ang maganda roon, yung naaalala niya yun, nakita niya yung biyaya ng Diyos, na dahil sa kasalanan ginawa ng kanyang mga kapatid, napunta sila sa Egypto, naligtas yung buong bayan nila, ginamit yun ng Diyos para mailigtas sila. So tuwing maalala niya yung masamang nangyari sa kanya, naaalala niya yung biyaya ng Diyos para sa kanila. You know, yung forgiveness. Every time we forgive, hindi talaga natin minsan may pa-forget, pero makikita natin sa hindi natin pagka-forget ng mga kasalanan, makikita natin yung biyaya ng Diyos. Yun pala yung layunin noon. Ang buti pala ng Diyos. So, ang pagpapakumbaba sa tao ay hindi naghihiganti at hindi mo nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. Sabi sa Efeso 4:31, alisin na ninyo ang sama ng loob, puot, galit, huwag na kayong mambubuluyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Mga kapatid, ang pagpapakumbaba sa Diyos ay pagpapasakot sa salita ng Diyos. Pagpapakumbaba sa tao ay pag-iwas na magalit, huwag maghihiganti at pag-iwas ng pagsasalita ng mga masasama sa kapwa. Ang punto, kapatid, sabi diyan, yung mga pagpapakumbaba raw, makakamutan nila ang langit, ang lupa. The meek will inherit the earth. Paano nila makakamtan ng lupa kung sila ay mga manlalakbay lamang dito, sabi ng Hebreo. Ang sinasabi ko lang diyan, kakamtan niya yung biyaya ng lupa. Paano? Napakasarap po ng pagpapakumbaba sa Diyos, pagsunod sa Diyos, dahil alam mo, tama yung tinutungtungan mo pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Napakasarap po na magpakumbaba sa kapwa dahil makakaiwas ito para makagawa ka ng masama sa kapwa. Diba masarap magpatawad? Mas masarap po magpatawad kaysa magtanim ng galit. Mas masarap po yung magpigil ng masasakit na pananalita kaysa magsalita ng makakapalakit ng kapwa. So, paano gagawin natin para maging mapagpakumbaba tayo? Kumusta ba tayo, mga kapatid? Naunawaan naman natin yung meekness na hinihingi ng Diyos para sa Kanya is submission to the Word of God. Kaya nga ho, dapat yung bawat isa may Biblia, dapat yung bawat isa nag-aaral ng Biblia, dapat yung bawat isa nananalangin sa Diyos, dapat yung bawat isa lumalapit sa salita ng Diyos para manutunan niya yung pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. So, paano gagawin ko para maging mapagpakumbaba ako? Yun ang challenge. How can we be meek? Una ko, palagi natin tignan ang pagpapakumbaba ni Jesus. Kung mas mataas ka kay Jesus, pwede kang magpapakumbaba. Pero kung sigurado hindi ka mas mataas kay Jesus, tignan mo yung pagpapakumbaba ni Jesus, isang tunay na Diyos, naging tao, nagtatawang tao, at sa kanyang pagiging tao, dinaanan niya lahat. Di ba? Pinaglihi ng isang birhen, 9 months sa sinabupunan. At during nung kapanganakan niya, hindi siya pinanganak sa isang hotel, sa isang kingdom. Pinanganak po siya sa sabsaban. Grabe yung humbleness. Bukod doon, pagkatapos niyang ipanganak, yung Israel, yung bansa na inalagaan ng Diyos, hindi yun ang mga visitors niya. Hindi nga siya pinapansin ng bansa na inalagaan niya mula pa ng creation. Ang naging bisita pa, yung mga hentil. Bukod doon, nung pinanganak siya, wanted na kaagad siya. Siya ay papatay ni Herodes. Baby pa lang yung Panginoong Jesucristo, wanted na kaagad siya. Grabe yung humbleness ng Panginoong Diyos na magiging katawang tao, magiging isang bata at magsasubmit siya kay Joseph at Mary hanggang dumating yung tamang panahon ng kanyang paglilingkod bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kung gusto mo
makita ang example ng pagpapakumbaba at maging mapagpakumbaba ka, tignan mo si Jesus. Isang tunay na Diyos at tunay na tao. Yet, sa kanyang pagiging tunay na Diyos at tunay na tao, sinunod niya yung kanyang magulang, ang Diyos Ama, at sinunod din niya yung kanyang magulang sa lupa, si Joseph at si Mary. Kumusta ko ba tayo? Bilang mga nanay at tatay, bilang mga anak. Magpakumbaba na po ba tayo? Dapat na. At ang number one na humbleness to God and to His Word. Sa salita ng Diyos at sa Diyos. Sumunod daw sa kapwa. Pero yun nga ako, iba yung false humility na ang mali ay hindi natin itutuwid dahil magpakumbaba tayo, hindi po yung false humility. Sumunod, manalangin sa Diyos na bigyan lagi ng magpakumbabang spirito. Mga kapatid, kung gusto natin mapagpala, maging pinagpala, maging mapagpakumbaba, paano maging mapagpakumbaba? Tignan mo si Jesus. Every time na lumalaki ang ulo natin, feeling natin mas magaling tayo sa Bible, mas tama tayo sa Bible, balik tayo sa Bible. Tignan natin si Jesus. Sinunod yung kautusan. Sinunod yung salita ng Diyos. Every time na feeling natin mas mataas tayo sa ating kapwa, mas magaling tayo sa ating kapwa, at minsan napupot tayo sa kanila, nais natin silang pagsalitaan ng masama, mga kapatid, tignan natin si Jesus. Nung siya ipako sa krus, ang sabi niya sa mga tao na sa paligid, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung pagtaksilan siya ni Judas, ang sabi niya, gawin mo na ang dapat mong gawin, kaibigan. Kung mayroong example ng humbleness o meekness, ang Panginoong Jesucristo. Point number 2, Matthew 5:6, Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they will be filled. Pinagpala yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. The righteousness. Sino to? The righteousness of Christ. Mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran na mula sa Diyos. Alam niyo kung bakit maraming tao ang hindi nagugutom at nauuhaw sa katwiran na mula sa Diyos? Kasi feeling nila, magaling sila, sapat sila, dapat sila, feeling nila, mabuti sila. Hindi nila nararamdaman yung talagang katotohanan na wala silang katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya hindi sila nauuhaw at nagugutom. Sabi ko ng Roma 10:3, dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa pamaraang tinakda ng Diyos. Ang best example ng mga hindi nauuhaw at nagugutom sa righteousness, yung mga Pharisee noong panahon ng Panginoong Jesucristo. Tandaan mo natin, nung nangaral si Christ, ang mga kasama niya ay mga believer at ang mga nakapaligid sa kanila noong panahon ay mga Pharisee. At ang mga Pharisee na to, ayaw nila sa righteousness na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo dahil kung gusto nila sa sarili nilang pamamaraan. Kaya sabi ni Paul sa Roma 10:3, yung binasa ko, naawa siya sa mga kababayan niyang Hudyo dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsikap silang gumamit ng sarili nilang pamaraan, hindi sila sumunod sa pamaraan tinakda ng Diyos. At ganito po ngayon, maraming religion na hindi nila kinikilala ang katwirang mula sa Diyos na si Kristo ay sapat. Yung ating pinaniniwalaang doktrina ng evangelical na Christ alone. Faith in Christ alone. Maraming religion, hindi ito pinaniniwalaan at lagi nilang sinasama sa faith to Christ alone ay yung good works. Kung iba naman, kinakaluan nila ng pragmatismo. Ano yung pragmatismo? Kung ano yung effective. So,
Marami ho ang hindi naggutom at nauuhaw sa katwirang dahil piling nila sapat yung katwirang nasa kanila. At isa ho itong palatandaan na kung ang tao ay hindi nauuhaw at nagugutom sa katwiran na mula kay Kristo, baka siya ay relihiyoso lang. Hindi siya naghahangad ng kabanalang mula sa Diyos. Tayo ho, mga kapatid, dapat ho, magutom at mauhaw tayo sa katwirang mula sa Diyos. Mauhaw tayo at magutom sa salita ng Diyos. Mauhaw tayo at magutom sa mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Mauhaw at magutom tayo sa presensya ng Diyos. Sabi nga ho, malibang uhaw at gutom tayo sa salita, sa katwiran ng Diyos, hindi natin ito tatanggapin. Kung hindi tayo nauuhaw, nagugutom sa katwiran mula sa Diyos, hindi tayo magkakaroon neto. Awit 42 verse 2, sabi ni David, nalalabig ako sa Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. David, uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Uhaw na uhaw, gutom na gutom sa presensya ng Diyos. Sa katwiran ng Diyos. Tayo mga kapatid, dapat uhaw tayo. Monday pa lang, uhaw at gutom na tayo na sa Lord's Day natin. Every day, uhaw at gutom tayo sa salita ng Diyos. Inaaral natin, binubulay-bulay natin, nagkakaroon tayo ng personal study. Kaya nga, unless hindi tayo gutom at uhaw sa katwiran mula sa Diyos, hindi tayo magkakaroon nito. Hindi yung parang pag lang yan, yung uso ngayon na biglang mangungusap sa iyo ng Diyos. Uy, nangusap sa akin ng Diyos. Ito yung mensahe niya, hindi yung babasahin mo talaga ang Biblia. Pag-aaralan mo ang konteksto. Lumipas na ho yung panahon na yon na biglang, o kaya magkakaroon ka ng panaginip, ito yung message ng Diyos sa akin, hindi yung, unless you are hunger and thirsty in the righteousness of God, babasahin mo ito, aaralin mo yung konteksto, yung historical, grammatical neto, doon mo lang ma-obtain yung righteousness na mula kay Christ. Kaya mga kapatid, hindi ako naniniwala dun sa rema na yan. Babasahin mo, tapos maungusap yung salita sa iyo. Hindi ho. Babasahin mo, titignan mo kung sinong sumulat, bakit sinulat, para kanino sinusulat, ano yung kabuuan ng sulat, at pag-aaralan mo kung paano ito in-interpret ng mga naunang Kristiyano. Historical. So, ganun po. Hunger and thirsty, uhaw na uhaw, gutom na malaman kung ano talaga yung intended meaning ng ono at kung paano ko i-apply sa buhay. At ang delikado ko, pag baka hindi tayo naggutom at nauuhaw sa katwiran na mula sa Diyos, dumating ang panahon, huli na. Kung kailan malabo ng mata, kung kailan mahina na, saka siya nagugutom at nauuhaw sa katwiran mula sa Diyos. Maraming yan, yung kung kailan mamamatay na, sasabihin, Lord, nagsisimba na ako. Kung kailan wala nang magagawa para paglingkuran ng Panginoon sa kanila sinasabi, Lord, gusto ko nang maglingkod. Gusto ko nang makilala ka. Gusto ko nang mag-aral ng iyong salita kung kailan malabo na yung mata. Kung kailan wala nang, hindi na nila huli na, saka sila nagugutom at nauuhaw sa salita. Pero sa mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran sa salita ng Diyos, sabi niya, they will be filled. They will be filled, o ang ibig sabihin, pupunuan sila. Bubusugin sila. Yun yung word na ginamit. Yung mga nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos, mga kapatid, bubusugin sila ng Diyos. Kaya nga, the more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, the more na hinahanap natin yung katwiran na mula kay Kristo, the more na binubusog yung ating kaluluwa. Hindi yung sapat yung
Lord's Day Sunday worship natin sa pag-aaral, mga kapatid. Kaya tayo andito, ito yung gathering ng mga saints o ng mga tinubos ng Diyos na sumasamba at nagpupuri sa Diyos, pero meron dapat tayong personal devotion. Kaya sinisikap ko na ma-send sa inyo yung pag-aaral para makita nyo yung mga tamang doctrines, para pag nagbabasa kayo ng Biblia, kayo mismo, alam nyo yung tama at mali. Pansin nyo, hindi ko kayo kinuha ng yung direkta kaagad naman. Gusto ko kasi malaman nyo kung paano yung tamang doktrina at pag-interpret ng Bible. Kasi natatakot ako na pag binasa nyo yan, wala kayong knowledge, tamang interpretation, gumawa kayo ng sarili yung interpretation, mali ko yun. Alalagutan nyo. Kaya ginagawa ko, may mga sinesend ako sa inyo, mga doctrines, para tapos nag-aaral tayo paano basahin ng Biblia, para pag kayo na nagbasa, alam nyo paano interpret. Diba? Saka protection nyo yan, mga kapatid, para hindi kayo basta-basta madadala ng mga maling aral. Hindi kayo basta-basta maniniwala. Kahit si pastor mismo ang tumayo rito, itignan nyo kung tama yung context na sinasabi niya, kung tama yun ba yung kwento ng Biblia, o baka may kinuha lang siyang parte, tapos itinusok sa barbecue stick, ikumuha ulit sa isa, tinusok ulit, tapos pinakain sa akin. So meron kayo discernment. So yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran na mula sa Diyos, sila raw ay bubusugin sila ng salita ng Diyos, bubusugin sila ng biyaya ng Diyos, bubusugin sila ng kapayapaan mula sa Diyos. Meron tayong peace of mind, kapatid, kasi alam natin na yung binabasa natin, inaaral natin, uy, tama ito. Base dun sa context. Nare-receive natin yung grace ng Diyos. Nabasa ko yung quotes ni Jerome, yung kaibigan ko. Sabi niya, ang totoong Kristiyano raw, mas nasa-sanctified sa tamang church. Actually, tama yun. Ang isang tunay na Kristiyano, nasa-sanctified sa tamang church kasi na-exercise niya yung gift niya, natututo siya ng tama. Ang Christianity po ay religion of intellect, mga kapatid. Hindi ho religion of feelings. Ang Christianity ay religion ng intellect. Bago pumasok sa puso mo, dadaan muna sa isip mo at papasok sa puso mo, lalabas sa bibig mo. Hindi o manggagaling muna sa puso mo, lalabas sa bibig mo, hindi dumaan sa utak mo. Delikado po yun. Kaya delikado ang emotional. Mahirap yung sobrang emotion. Dapat dadaan muna sa utak, sasalain ng utak kung tama yung tinuturo, nakabase sa context, nakapapasok sa puso, saka ilalabas sa bibig, saka i-apply sa buhay. Gets nyo yung Christianity? Religion of intellect, isip, puso, bibig, at buhay. Pag-uli nyo, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Pinagpala ang maawain sapagkat sila'y aawaan din. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. So una, meekness, mapagpakumbaba daw ang mga Kristiyano, mapagpakumbaba sa Diyos, mapagpakumbaba sa kapwa. Pangalawa, sila ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran na mula sa Diyos. Pangatlo, dapat daw sila ay maawain o mahabagin. Wala akong mas magandang panahon kung kailan dapat ituro yung pagiging mahabagin, kundi ngayong panahon na to na ang mga tao ay wala ng kahabagan. Hindi na maawain, hindi na mahabagin. So ano yung merciful na sinasabi ni Kristo sa mga disipulo noon? Una ko, kailangan mo maging maawain tayo sa kaluluwa ng iba. We must be merciful to the souls of others. Kailangan maging mahabagin tayo sa kaluluwa ng iba. Ang tanong, kapatid,
maawain ba tayo sa kaluluwa ng iba? May pagmamahal ba tayo sa kaluluwa ng mga magulang natin, ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin, o mga anak natin? Gusto mo? Yun o yung pagiging mahabagin na tinutukoy ni Kristo. Mahabagin sa kaluluwa ng iba. May isang kwento sa Marcos 5, chapter 5. Doon ang Panginoong Kristo ay nangangaral, may nakita siyang sinasaliban ng demonyo. At ito yung kalagayan sa Marcos 5:5 ng tao, araw-gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, sinusugatan din niya ng matalas sa bato ang kanyang sarili. So yung evil possessed na tao na ito ay ginagawa niya, nagsisigaw at sinusugatan niya yung sarili. Alam niyo, nung nakita ni Kristo na habang siya pinalayas niya yung masamang spirito niya. Ganun, bagamat iba yung paglalarawan dito sa kwentong ito, literal talagang sinasabihan, pero ganun din ho yung kalagayan ng mga kakilala natin, kamag-anak natin na wala kay Kristo. Hindi man sila literal na nagsisigaw, sinusugatan yung sarili, pero literal, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling marapatin ng Diyos na sila ay magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Itinutuwid yung mga tao na mali ang aral. Yun. Kaya nga, ang first priority ng church ay yung kalagayan ng kaluluwa ng bawat isa. Bilang pastor nyo, ang number one mong priority ko sa church na ito, hindi yung tithes and offering mo. Ang priority ko yung kalagayan ng kaluluwa ng bawat isa sa inyo. Kaya kahit minsan sa pangaral mo, nagkakaroon ako ng interest, mag-joke kaya ako, maglagay kaya ako ng joke time. Kasi hindi mo, ang mahalaga yung kaluluwa niyo. Kailangan maipahayag yung Ebanghelyo, maipahayag ng tama yung turo ni Kristo. So, ang priority ho ng church natin, yung kabalanan o kaligtasan ng bawat isa na andito. Na bawat umaattend dito, maririnig nila yung gospel. Bawat umaattend dito, malalaman nila yung kanilang pagiging makasalanan at wala silang pag-asang makaligtas sa buot ng Diyos kung wala si Kristo sa kanilang buhay. Hindi natin priority yung tithes and offering niyo. Ang priority natin, yung kalagayan ng kaluluwa niyo. Na kung sakaling kunin kayo ng Panginoon, sa langit kayo mapupunta. Na kung sakaling dumating yung panahon, hahanap tayo sa Diyos, wala tayong ibang pagmamalaki, kundi si Kristo ay namatay para sa atin. At mga kapatid, maging mahabagin sa kaluluwa ng iba. Kumusta po? Mabuti bang mahabagin ba tayo sa kaluluwa ng iba? Simulan natin ngayong araw sa pamamagitan ng pananalangin sa kaluluwa ng mga kamag-anak natin na buhay. Sa mga kamag-anak natin na wala pa kay Kristo, simulan natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At kung loobin ng Diyos, imbitahan natin sila sa ating iglesia. Kasi minsan pagkahabagan, ang iniisip natin, bibigyan ko sila ng pagkain, bibigyan ko sila ng pera, hindi ko sila aawain. Tama naman o, pero hindi yun ang highest form of mercy. The highest form of mercy is being merciful to the souls of others. Dahil minsan, sa buhay mo, naging gano'n ang kalagayan mo. Meron lamang ginamit ang Diyos na isang tao na nahabag sa kaluluwa mo, kaya kanya sinikap na ibahagi yung Ebanghelyo at dalhin sa isang iglesia na magiging gabay mo sa paglago sa pananampalataya. Diba? Ako, once in my life, ganun ako, isang kaluluwa, isang tao na nasa paghahari ng Diablo. Bagamat may religion ako noon, may Diyos ako noon, pero hindi iyon ang tinuturo ng Biblia ng Diyos. Until may ginamit ng Diyos na mag-share ng gospel, may ginamit ng Diyos na church, may ginamit ng Diyos na pastor. Kung walang kaawaan ng tao sa kaluluwa ng iba, habang-habang po,
sabi nga ng, ewan ko kung si Spurgeon na nag-coach, yung sabi ni Spurgeon, kung wala tayong pagmamahal para sa kaligtasan ng kaluluwa ng iba, baka hindi rin ligtas sa ating kaluluwa. Very simple, very basic. Kung hindi na tayo nagnanais na maging bahagi sa pagliligtas sa iba, baka hindi rin tayo ligtas. Sabi ni Charles Spurgeon. So, tandaan natin, ang first priority ng church ay yung soul state ng everyone, ng bawat isa. Bukod doon, maging mahabagin tayo sa pangalan ng iba. Huwag tayong manira, mag-chismis, nagsabi ng mga hindi totoong bagay na makakasira sa pangalan ng iba. Maging mahabagin sa kaluluwa ng kapwa, maging mahabagin sa pangalan ng kapwa. So, huwag tayong magsabi ng mga bagay na hindi totoo. Ito yung natutunan ko sa pastor, dapat talaga maging maingat. Maging maingat sa pagsasalita. Kahit yung pagre-represent ng ibang view ng tao sa theology, dapat maging maingat eh. Kasi nakita ko na rampant ngayon yung pagtuligsa sa doktrina ng biyaya. May mga sinasabi na, wala, sa demonyo yan. Pero hindi sila nagiging maingat dahil hindi nila inaaral maigit. Kaya nga, ang pagiging mahabagin sa kaluluwa ng kapwa at maging mahabagin